A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome sa Philippine Engineering and Agro-Industrial College Incorporated, 3rd trimester 2020-2021. Upang mas lalong maunawaan ang gamit ng komunikasyon verbal sa pamamagitan ng pag-alam sa mga tungkulin nito. Ayon kay Barker at Barker, 1993 hanggang 81 to 84. Pag-uulit. Ginagamit ang pag-uulit kasabay ng salitang sumasang-ayon o di sumasang-ayon. Tulad ng pagtango para sa salitang oo, pag-iling para sa salitang hindi nang magpapanabay, pagtuturo, paggalaw ng mga daliri, palabas o palayo sa katawan na ang ibig sabihin ay umalis o lumayo ka na. Pangalawa, pagpapalit o paghahalili or substituting. Ginagamit din ito dito ang verbal na kilos sa halip ng salita. Halimbawa, sa halip na sabihing doon ka dumaan ay ituturo na lamang sa pamamagitan ng daliri ang direksyon ng daan. Maaari rin namang ipakita na lamang sa pamamagitan ng pagtaas ng hinlalaki ng sang-ayon sa halip na sabihing tama ka. Ang pagporma ng hinlalaki ay hintuturo ng pabilog ay nangangaluang pira o zero at ang pagpapakita ng paraang sumusubo ay nagsasabing kakain ka na. Okay, pangatlo ay ang complementing or complementing. Ang kilos dito ay ginagamit upang maging lubos na pagtatapos o pagpapaliwanag. Halimbawa, kasabay ng pagsasabing may natutulog ay ang paglalagay ng hintuturo sa tapat ng bibig na tila nagsasabing huwag kang maingay or why may natutulog. Maaari rin namang sabay na pagsabing makibaka ay ang pagtataas ng kamao sa nakayukom na palad. Ginagamit din ang kilos dito upang magpapahayag ng emosyon, nararamdaman o salubin. Okay? Next ay ang pagkukontrol or regulating. Halimbawa, sa gamit ng verbal na kilos na ito ay kung nag-uusap ang mga kalahok sa komunikasyon. Kung gusto nating magsalita o magpaliwanag pa ang kausap, gumamit tayo ng paralanguage o tunog ng boses na para sa pagpapatuloy ng sinasabi ng kausap. Kung ayaw nating magpatuloy siya sa pagsasalita dahil hindi maganda ang sinasabi, tinitingnan ng hindi maganda o may pagkunot ang noo o kaya naman ay tatapikin sa balikat. Ang pagsiko sa katabi o pagsipa sa paa ng nagsasalita ay nagsasabi ring tumahimik na siya. Next ay ang pagbibigay diin o emphasis or accenting. So, ginagamit ito sa pagbibigay diin o emphasis sa salitang binibigyan din tulad ng halimbawa ang hiram. Ang salitang binibigyang emphasis ay hirap na binibigyang diin. Panang kilos na paglalaglag ng balikat. Ang paglulundag dahil sa saya ay nagbibigay diin sa sobrang kasiyahang nararamdaman. At ang panghuli, pagpapabulaan o pagbubunyag. May mga kilos o damdamin na naghahayag kung ano ang nararamdaman o iniisip ng isang tao, taliwas o kabaliktaran sa sinasabi. Halimbawa, nakita mo ang kaibigan mo na walang kibo, tatanungin mo siya kung may problema siya. Maaring isagot niya ay wala, ngunit isinasaad naman ng kilos niya na mayroon. Tulad din ng pagtatanong na galit ka ba? At sasagutin ka ng hindi. Pero matigas ang paraan ng pagsasabi at nakayukom ang palad. Batay sa gamit ng verbal na komunikasyon na sa nabanggit natin, ay masasabing hindi sapat na naiintindihan ang sinasabi ng tao sa paraang oral o pasulat. Mahalaga ring tingnan ang ikinikilos ng nagsasalita at ang paraan o ayos ng pagsulat ng tagahatid ng mensahe. So, ngayon tatalakayin natin ang mga uri ng komunikasyong verbal. Maraming paraan ng paghahatid ng verbal na mga mensahe. Ikinukonsidera natin ang iba't ibang uri nito. Una ay ang ekspresyon ng mukha. Mukha ang kadalasang kakikitaan ng komunikasyong verbal. Madalas na ang mukha ang tinitingnan kapag gusto na malaman ang sinseridad ng taong kausap natin. Sa seryosong usapan, kung ang mukha ng kausap ay formal, sinasabi natin magsasabi siya ng totoo. Kung ngingiti naman ang taong kausap, ay sinasabi naman natin nagbibiro lamang ang taong iyon.
Pangalawa ay ang galaw ng mata. Ang mata raw ang siyang pintuan ng ating kaluluwa, sapagkat sa pamamagitan nito ay maaari tayo makipag-ugnayan na makahulugan sa taong nais nating makaugnay or makaugnayan. May galaw ang mga mata na nagpapakita ng kondisyon, reaksyon at gawi o attitude o salubiin ng tao. Ipinababatid lamang na maaring maghatid impormasyon ang galaw ng mata tungkol sa tao. Ang pagtingin sa mga nakinig habang nagre-report o nagli-lecture ay umaakit din sa mga tagapakinig na nagbibigay atensyon sa nagre-report o nagsasalita dahil nararamdaman ng mga tagapakinig ang mahalaga sila. Ang paggamit ng ugnayang pangmata o eye contact ay nakatutulong sa pagre-regulate ng interaksyon. Sa ganitong gawi ng mata, mahikayat ang tagapakinig na maging interesado sa pakikinig, magtanong, magbigay puna, magbigay suwestyon o puna na kailangan para sa mabisang pakikipag-komunikasyon. Okay? So, kinesics, galaw ng mata or katawan or tindig. Ang tawag sa pag-aaral ng mga galaw o kilos ng katawan. Kasungkot dito ang galaw na kabuuan ng katawan, ang galaw ng balikat, kamay, paa at maging ang tindig, paraan ng pag-upo o paglakad. Personal na anyo, kasama rito ang hugis ng katawan, kulay ng balat, ayos ng buhok, pag-aayos ng mukha, pagsusuot ng mga alahas, kuko, gamit sa sapatos at iba pa. May matatabang gustong pumayat at may mga payat na gustong tumaba. Kung may mga nagmi-makeup samantalang ayaw naman ng iba, depende sa perception ng bawat individual kung ano ang nais nilang ayos o itsura o anyo. Anuman ang gusto ng bawat individual na maging anyo o ayos nila, ay tiyak na may ipinapararating na mensahe sa mga tumitingin o nakakakita. May ang damit. Sinasabing makikita sa damit na sinusuot ng isang tao ang kanyang hilig, edad, personalidad at ang mga pag-uugali. May ibang nagdaramit dahil kailangang magdamit, ibig sabihin kahit ano lang may isuot. Mayroon ding pumipili ng isinusuot na komportable sila. May nagdaramit din upang maging kaakit-akit. May iba namang nais laging sunod sa uso ang damit. Anuman ang layunin ng nagdaramit, may mensahe rin itong ipinaparating. Maging disenyo at kulay ng pananamit ay may kahulugan. Hawak. Ang paghawak o paraan ng paghawak ay isang paraan din ng pakikipagkomunikasyon. Ang paghawak ng lalaki sa siko ng babae sa pagtawid sa kalsada ay palatandaan ng pagkamaghalang. Ang paghawak ng mahigpit ng isang nakakatanda sa kamay ng bata sa pagtawid ay palatandaan naman pag-iingat upang hindi mahiwalay ang bata sa humahawak. Ang pagtapik sa likod ng isang nalulungkot ay palatandaan naman sa pakikipagsimpatya o pagpapalubag ng loob. Next ay ang proxemics. Bukod sa mga kilos ng katawan, ekspresyon ng mukha at iba pang nabanggit, ay maaari rin tayo magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng distansya o agwat ng layo o lapit sa ating kapwa. Maging ang lugar na gustong laging puntahan, tigilan, upuan ay maaring bigyang kahulugan. Halimbawa, ang pakikipag-usap sa isang tao na masyadong malapit ang espasyo ay nangangahulugan na kilala mo ang taong kausap mo at mayroon kayong relasyong pagkakaibigan o pagkakaintindihan. Kung malayo naman ang distansya, ay maaaring hindi kayo magkakilala o di gaanong magkakilala. Kung naglalakad ka naman na may kasabay na aso, maaaring isipin halaga mo ang asong kasabay mo. Next ay ang paralanguage o mga variation sa boses. Ang boses, ang tono nito, ang pagbigkas o punto ay napapagkukunan din ng mga mensahe. Kahit hindi mo nakikita ang nagsasalita, ay matutukoy mo kung siya ay babae o lalaki sa pamamagitan ng boses. Hindi na kailangan pang sabihin ng tao na lalaki ba siya o babae. Maray itong malaman kung galit, natutuwa, nalulungkot, natatakot o naiinis ang isang tao sa pamamagitan ng tono ng boses nito.
Maaari ring makilala ang etnikong grupong kinabibilangan ng isang tao sa pamamagitan ng punto. Alam na alam natin kung ang nagsasalita ay isang Maranao dahil sa punto o intonasyon ng pagsasalita. Sa mga nabanggit natin, hindi ang sinasabi ang pinagkukunan ng impormasyon, kundi ang boses, tono, punto, intonasyon o paraan ng pagsasabi. Ang mga ito ay tinutukoy na paralanguage. Kasama rin dito ang maging ang mga tunog ng pag-ubo, pagbahing, pagtikhim, ihim, or pag-ungol o pag-iyak. Next ay ang amoy at lasa. Ang ating naamoy at nalalasahan ay naghatid din ng mensahe. Kahit may takip ang mga mata, maaari tayo magbigay ng interpretasyon sa mga bagay na naamoy natin o nalalasahan. Maaaring sa pamamagitan ng amoy ay masabi nating bagong paligo ang isang bata. Maaari rin naman sa pamamagitan ng pagtikim sa anumang maaring lasahan ay masabi nating hindi ito dapat ipakain sa bata dahil sobrang pait o matamis o marami pang iba. Next ay ang oras. Lubhang mahalaga ang oras sa komunikasyong diverbal. Madalas nating narinig na ang oras ay ginto. Time is gold sa English. Ika nga, di ba? Ito ay isa ng napakahulugan sa oras. Ang tao na laging nahuhuli sa usapan ay maaaring sabihing wala pang pahalaga sa oras o maging sa kausap na kabaliktaran ng taong laging pinahahalagahan ang oras. May narinig din tayong kapag mabilis magsalita ang isang tao, ang taong ito ay naghahabol sa oras. Kung napakabagal namang nagsalita ang isang tao, sinasabi namang parang pag-aari niya ang oras. At panghuli ay ang musika. Sa uri ng musika na kinahihiligan ng isang tao, ay may malalaman ang uri ng personalidad at maging ang edad ng nakikinig. Dapat tandaan na ang diverbal na pakikipag-ugnayan ay maaaring hindi magkakapariho ng kahulugan sa iba't ibang kultura. Ayon nga kay Brown 1980 hanggang 200, ang pagtango ng nangangahulugang oo ay may kahulugang hindi sa mga eksemplo at ang pag-iling naman ay may kahulugang oo para sa kanila. Sa ating kultura, ang pagtingin ng mata sa mata habang nag-uusap ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kinakausap. Samantala, kapansin-pansin na ang mga Hapon ay umiiwas sa ganitong diverbal na pakikipag-ugnayan. Kadalasang nakatingin sila sa sahig kapag nakikipag-usap. Mga sangkap, elemento at proseso ng komunikasyon. Halos lahat ng depinisyong ibinigay ng mga otoridad sa wika ay nagtataglay ng salitang mensahe o impormasyon. May mga bumabanggit ng tagapaghatid o tagatanggap at sistema. Ang mga nabanggit ay mga sangkap o elemento ng komunikasyon. May bumabanggit din ng salitang proseso sapagkat ang komunikasyon ay isang proseso. Para sa epektibo at mahusay na pakikipagkomunikasyon, talakayin natin ngayon ang mga sangkap o elemento ng komunikasyon. Una ay ang tagahatid o encoder, ang nagpapadala ng mensahe o pinagmulan ng komunikasyon. Siya ang nagsisimula sa pagkikipagkomunikasyon. Ang tagapaghatid ng nagpasya kung ano ang layunin niya sa pagkikipag-ugnayan. Kailangang isaalang-alang ang tagahatid, ang ugnayang tagahatid, tagatanggap batay sa pinagsaluhang karanasan. Mensahe ang inihahatid. Ito ang impormasyong nais ihatid sa tagatanggap. Hindi lamang ang impormasyon o ideya na nais ihatid ang kinukonsidera dito ng tagahatid, kundi maging ang medium o ang wika na gagamitin. Kinakailangang maging malinaw ang paghatid ng mensahe upang maintindihan ng tagatanggap. Sa pagpili ng medium, ikinukonsidera ang katayuang sosyal o sosyal na status ng tagatanggap. Next, pangatlo ay channel. Ang mga paraang ginagamit sa paghatid ng mensahe. Ito ay ikinukonsiderin ng tagahatid ng mensahe kung sa paanong paraan ay nais niyang ipaabot ang mensahe. Ito ay maaaring verbal o deverbal o kaya ay sa parihong kaparaanan.
Ikinukonsidera rin dito kung paano ang paghatid ng mensahe, harapan, sa pamagitan ng telepono, sa pamagitan ng sulat at iba pa. Next ay ang tagatangkap or decoder, ang tumatanggap at nagbibigay interpretasyon sa mensahe. Ito ang pinadadalhan ng mensahe. Ang tagatanggap ang siyang nag-i-interpret o nagbibigay kahulugan sa mga mensahe, kaya tinatawag din itong decoder. Ang pagbibigay interpretasyon sa mga mensahe ay nakasalalay din sa mga nakaraang karanasan, perception o opinion, naiisip at nadarama ng tagatanggap. Kadalasan na ang mensahe ay natatanggap sa pamamagitan ng pandinig o paningin, nangangahulugan na maaring verbal o de-verbal. Kapag narinig o nakita na ng tagatanggap ang tunog o larawan, bibigyan na ito ng interpretasyon na pagbabasihan o magiging sagot. Next ay ang ganting mensahe o feedback. Sa patuloy na interaksyong nagaganap sa proseso ng komunikasyon, patuloy ang paghatid ng mensahe sa bawat panig na kasangkot sa komunikasyon. Ang proseso ng pagbabalikan ng mensahe ay kinapapalooban ng ganting mensahe o feedback. Next ay ang mga hadlang o barriers. Maaari na namang mga hadlang ay nasa mensahe. Maaring ang mensaheng ipinarating tagahatid ay kulang sa impormasyon o hindi saklaw ng karanasan ng tagatanggap. Maaari rin namang iba ang nagiging interpretasyon ng tagatanggap sa mensaheng ipinadala. Halimbawa, sinabi ng lalaki na gusto kita sa isang babae, hadlang sa komunikasyon dahil hindi nagkakaintindahan ang dalawang nag-uusap. So, ang hadlang para sa patuluyang proseso ng komunikasyon ay maaring ang tagahatid, ang mensahe, ang channel, ang tagatanggap o ang feedback. May mga pagkakataon na nakakarinig tayo, nakinakain ng nagsasalita ang mga sinasabi nito o ang mga salita. Ibig sabihin, hindi malinaw ang dating sinasabi o kay malabo sa pandinig. Kapag nasa ganitong sitwasyon, ang mensahe, nahihirapan ang tagatanggap sa pag-interpret kahit maaring walang ganting mensahe ang umaabot sa tagahatid ng mensahe. Next ay ang sitwasyon o konteksto. Ang sitwasyong kasangkot sa nagaganap na komunikasyon. Okay? Last, sistema. Nangangahulugan ang sistema, ang ugnayan ng nagdidikta sa kung ano at paano nakikipagkomunikasyon. Nangangahulugan na ang proseso ng komunikasyon ay hindi lamang nagaganap sa isang tagpuan at tagpo lamang. Ito ay patuluyang proseso o gawain. Operasyon sa mabisang komunikasyon. Upang higit na maunawaan ang proseso ng komunikasyon tungo sa isang mabisa o epektibong pagkakaunawaan, isaalang-alang natin ang mga bahagi ng komunikasyon ayon kay Deal. So, bahagi ng komunikasyon, una ay ang setting o tagpuan, ito yung saan nag-uusap. Okay? Sa pakikipagkomunikasyon, ang puok o lugar kung saan ginaganap ang usapan ay dapat isaalang-alang. Ang paraan ng pagpapahayag, ang mga salitang ginagamit, ang tono at tunog ng pagsasalita ay nag-iiba ayon sa lokasyon na pinangyayarihan ng salitaan. Next ay ang participants, kalahok. Sino ang nag-uusap or kumakausap at kinakausap. Dito isa na sa alang-alang ang tao o mga taong kasangkot sa komunikasyon, ang pag-uugali, katauhan, damdamin, maging ang estado sa buhay, katungkulan, hanapbuhay, gulang, kasarian, paniniwala at filosofiya sa buhay ay naimpluwensyahan sa daloy at paraan ng pagpapahayag ng nagsasalita ng kanyang kausap. Sa kabilang dako, ang interaksyon sa pagitan ng nag-uusap ay naapektuhan din ng kanilang individual na perception o pananaw, karanasan, ugali, pagpapahalaga at salubin. Pangatlo ay ends, layunin, tunguhin. Ano ang layunin o layo ng usapan? Sa component na ito, ang interaksyon ay ayon sa layuning nais matamo sa pakikipagkomunikasyon, pagpapahayag o pagbibigay impormasyon, pag-uutos, pakikiusap, pagpapahiwatig,
pagpapakahulugan, pagmumungkahi, pagbabahagi ng damdamin, pangarap o paglikha. Next, act sequence or pagkakaugnay-ugnay ng usapan. Paano ang takbo ng usapan? Ito ang tumutukoy sa pagkakaugnay ng usapang nagaganap. Halimbawa, sa pakikipagtipan or sa pagtitipan o pakipag-date ay inaasahang masuyo o malambing ang himig ng usapan at takbo ng pakikipagpananalita ng magkasintahan. Ngunit, kapag may mga bagay silang pinagtatalunan, maaaring nagresulta sa di pagkakikibuan o pagtaas ng boses na mauuwi sa away. Okay, next ay ang case. Estilo. Ano ang estilo speech register? Formal ba o di formal? Ang estilo speech register ay inaangkop sa sitwasyon, layunin, puok o lokasyon at lalo na sa uri ng mga kalahok. Next ay ang instrumentalities, paraan. Pasalita ba o pasulat ang pagpapahayag ng kaisipan? Sa component na ito, maaring isalang-alang ang mga sumusunod. Kalagayan o sitwasyon, madalas pasalita ang paraan kung ang nag-uusap ay magkaharap o di kaya'y sa pamamagitan ng telepono at iba pang makabagong gamit sa komunikasyon. Sa pangyayaring ito ay may interaksyon kaagad na nagaganap sa pag-uusap. So, pasulat. Sa pasulat naman, ang pagpapahayag kung malayo ang lugar na kinaroroonan ng kalahok sa pakikipagkomunikasyon. Maaari naman gumamit ng telepono o cellphone o kaya'y computer at paraang email. Layunin. Kung ang layunin na nagbibigay ng mensahe ay malaman kaagad ang reaksyon o sagot, tumatanggap ito. Inaasahang pasalita ang paraan ng pag-usap. Sa kabilang dako, kung ang layunin ay ang pagkakaroon ng patunay sa mensaheng ipinapahayag, pasulat ang ginagamit. Ito ang dahilan kung bakit ginagawang pasulat at ang mga dokumento bilang mahalagang katibayan na ang komunikasyon o usapan ay totoong naganap o nagaganap. Next ay ang kagustuhan ng mga taong nakikipagkomunikasyon. Pasulat man o pasalita, ang pagpapahayag ay depende rin sa kagustuhan ng mga kalahok. May mga pagkakataon minsan na magkalapit rin ang nagbibigay ng mensahe sa tumatanggap, ngunit ipinapahayag niya ito sa parang pasulat dahil marahil ay ayaw niyang maistorbo sa iba. So, depende rin sa parang pasulat. Next ay kahandaan o ability ng tumatanggap ng mensahe. Ito ay nangangahulugan kung ang taong dapat tumanggap ng mensahe ay wala. Siyempre, hindi mangyaring pasalita ang paraan ng paghati ng mensahe. Ito ay maganap lamang kung kaharap ang kausap o kaya maaaring umabot ng telepono o kaya ang cellphone. Depende pa rin sa pagiging formal o di-formal ng mensahe. Next ay ang genres. Ori. Ano ang uri ng pagpapahayag? Pasalaysay, palarawan, palahad o pangangatwiran. Sa component na ito, isinasalang-alang ang layunin ng mga kalahok. Kung nais niya na magkwento ng isang pangyayari, pasalaysay ang pagpapahayag. Kung ang layo naman ay magpakita ng anyo, katangian, hugis o kulay ng isang bagay, tao, pangyayari o damdamin, palarawan naman ang paraan. Palahad naman ang paraang pagpapahayag kung nais na magpaliwanag or magpatunay o pabulaan ang opinyon. Katwiran o panindigan ng iba, pangangatwiran ang paraan ng pagpapahayag. Dagdag pa nga ni Himes na sa anumang anyo ng komunikasyon, dapat na may interaksyon ang bawat component na nabanggit at ang bigat o halaga ng bawat isa ay depende sa kung ano ang component, ang focus o tuon ng pakikipagkomunikasyon. Konteksto ng komunikasyon. Maaari mo kayang kausapin ang iyong sarili? May interaksyon kayang magaganap kung kakausapin mo ang iyong sarili? Ang mga katanungang nabanggit ay maaring masagot kung alamin natin ang konteksto ng komunikasyon. Una ay ang interpersonal. Ayon kina Barker at Barker, may 6 na konteksto ang komunikasyon na nagpapaliwanag kung ilang kalahok ang maaring pumapaloob sa proseso nito. Una ay ang intrapersonal. Ang paghatid at pagtanggap ng mga mensahe sa kontekstong ito ay nagaganap sa isahang individual lamang.
May mga pagkakataon na kapag maghahanap tayo ng isang bagay, ay kinakausap natin ang ating sarili. Nasaan kaya ang bulpin ko? Dito ko lang inilagay yun na. Kung sakali namang makita o hinahanap, ganito naman ang masasambit. Ay, nakaipit lang pala sa tenga ko. Hehehehe. Diba? Intrapersonal. Karaniwang ang kontekstong ito lamang ang ipinalalagay na pakikipagkomunikasyon kung saan ang pagpapalitan ng mensahe ay nagaganap sa pagitan ng dalawang kalahok, ang tagahatid at tagatanggap. Maliit na grupo. Ito ang interaksyon dito ay ginagawa ng 3 o higit pang kalahok at ang pang-4 ay ang pampubliko. Sa kabuuan, ang komunikasyon sa kontekstong ito ay kontrolado lamang ng tagapagsalita. Nagre-react lamang ang mga tagapakinig sa kanyang sarili o kaya naman ay ang kanyang katabi. Next ay ang organisasyonal. Sa loob ng organisasyon, ang lahat ng konteksto ay gumaganap. Ang estruktura sa kontekstong ito, kung ihambing sa maliit na grupo, ay lubhang formal. At ang panghuli ay ang komunikasyong pangmadla. Malaki ang epekto ng kontekstong ito sa modernong lipunan. Binubuo ito ng radyo, telebisyon, diaryo o pahayagan, mga textbook, pelikula at marami pang iba. Ang komunikasyon dito ay lubhang kontrolado ng tagapagsalita at walang input mula sa tagatanggap. Hanggang dito na lang muna ang ating pagtatalakay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Naway kapupulutan po ninyo ito ng aral.